May klasing disiplina na hindi nababasag. Hindi kapag pagod ka, hindi kapag sablay ang araw, hindi kapag gusto mong sumuko. At kung naranasan mo na yung pakiramdam na nag-start ako, tapos bumigay ulit, malamang hindi mo problema ang sipag, problema mo ang sistema. Dahil ang willpower parang posporo, mabilis magliyab, mabilis mamatay. Pero ang tunay na disiplina parang bakal. Dahan-dahan pinapanday hanggang hindi na ito kayang baliin ng buhay. Ngayon, dito sa The Path of the Warrior, ipapakita ko sa iyo ang isang lumang sistemang Hapon na ginagamit ng mga invisible warriors, ang mga shinobi, para bumuo ng disiplina na hindi nakadepende sa motivation, apps o good mood. Ang tawag nila dito, Ninpo, ang daan ng mandirigmang hindi kailangang makita para maging delikado. At kapag maintindihan mo ang 5 haligi nito, mapapansin mo ang masakit na katotohanan. Karamihan ng disiplina na sinubukan mong buuin dati, nakaangkla sa buhangin. Kaya konting stress lang, gumuho na. Pero ang Ninpo, nakaangkla sa identity. At kapag identity ang binago mo, hindi mo na kailangan magpumilit araw-araw kasi ikaw na mismo ang sistema. Bago tayo tumuloy, mag-subscribe sa The Path of the Warrior, i-like ang video at i-activate ang bell dahil ang mga susunod na videos, hindi ito pang-inspire lang, ito ay pang-baguhin ang structure mo. Balik tayo. Isipin mo ang Japan, panahong feudal, mga bundok na malamig, mga daan na maputik at mga taong nabubuhay sa takot. Doon natin makikilala si Takeshi, 14 na taong gulang, kilala sa baryo bilang Takeshi ang Tamad. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil isang bagay lang ang totoo sa kanya. Puro pangako, walang tuloy. Gigising siya na may apoy, ngayon na talaga. Gagawa ng 3 push-up, mapapagod, kakain. Susubukang magnilay, 2 minuto pa lang, lumilipad na ang isip. Hahawak ng kahoy na espada, 5 hampas, sumasakit ang braso, titigil. Laging pareho ang pattern. Lunes, matapang. Lunes ng hapon, nagdadalawang isip. Martes, nakalimutan na ang pangako. Ang tatay niya, anday, kamay na puno ng kalyo, utak na walang pasensya sa pangarap. Takeshi, tama na yan. Hindi para sa iyo ang alamat. Matuto ka ng trabaho. Pero gabi-gabi, titingin si Takeshi sa bundok. Kasi may bulong-bulungan, may lihim na paaralan doon. At sa bawat umaga, may tanong siyang hindi mamatay. Paano kung subukan ko ulit? Pero this time, totoo. Hanggang sa isang araw, pauwi siya galing gubat, hindi training kundi pag-aksaya lang ng oras, nang may tumayo sa daan. Lalaking ordinaryo ang suot, walang yabang, walang dekorasyon, pero ang mata parang nakakakita ng laman ng loob. Gusto mong maging shinobi? Sabi nito. Hindi tanong, parang hatol. Nanlamig si Takeshi. Ako? Naglalaro lang. Hindi. Putol ng lalaki. Nagpapanggap ka ulit. Lumapit siya ng 2 hakbang. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na magbabago ka. Tahimik. Kasi alam ni Takeshi ang sagot. 100,000. Sumama ka. At nagsimulang lumakad ang lalaki papunta sa bundok. Kung makakasabay ka, makikita mo ang paaralan. Kung hindi, umuwi ka at tanggapin mo na habang buhay kang aasa sa kabukasan. Tumingin si Takeshi sa taas. 3 oras na akyatan, hindi nga niya kayang mag-focus ng 30 minuto. Pero may kakaibang linaw sa sandaling yun. Parang first time sa buhay niya, napagod na siyang maging mahina. Sige, bulong niya. At umakyat siya. Unang 20 minuto, kaya pa. Pagdating ng 40, nagliliyab na ang hita. 1 oras, sumisigaw na ang utak. Uwi na, bukas na lang, hindi ka bagay dito. Pero ang lalaki, hindi lumilingon, hindi bumabagal, hindi nagsasalita. 2 oras, gumagapang na si Takeshi, luha sa mata, katawan na gustong bumitaw. At doon niya naintindihan ang unang prinsipyo ng Ninpo.
Hindi pa itinuturo sa kanya, pero naramdaman niya. Ang sakit ay hindi ang kalaban. Ang kalaban ay ang parte mong mahilig umatras kapag hindi na masarap. Ang mahalaga ay yung desisyong ginawa mo sa paanan ng bundok. Sumama ako. At ang mandirigma tumutupad. 3 oras at mahigit, nakarating siya sa tuktok. Bumagsak siya, nagsuka at nawalan ng malay. Pagmulat niya, nasa loob siya ng tahimik na templo. Amoy insenso, kahoy na dingding, malamig na hangin. Nasa harap niya ang lalaki. Nagawa mo ang unang aral ng hindi mo alam. At saka niya sinabi ang pangalang hindi niya makalimutan, maligayang pagdating. Sa unang madaling araw, may tumunog na kampana, hindi alarm, kundi tunog na parang tumatama sa bunggog. Pagtingin ni Takeshi, may mga kabataang nakatayo na, pare-parehong suot, pare-parehong titig. Ang master nasa gitna. Sa Ninpo, sabi niya, walang susubukan ko. 2 lang ang estado. Ikaw ay nandito o wala ka. At mula sa sandaling iyon, itinanim ang unang haligi, Ketsui, ang desisyong hindi na pwedeng bawiin. Kapag tumunog ang kampana, babangon ka. Walang negosasyon. Sensei, anong oras? Tinamaan siya ng tingin na parang kutsilyo. Ang tanong ay iniisip. Ang iniisip ay pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay kamatayan. Unang linggo, impyerno. Tahimik na meditation, matinding physical training, pag-aaral ng strategy, practice ng stealth hanggang dapit hapon, tulog, ulit. Araw-araw gustong sumuko si Takeshi. Pero may bago, hindi siya makahanap ng lusot kasi sa unang araw, pinatayo silang lahat at pinagsalita sa harap ng community. Ako ay estudyante ng daan. Ang salita ko, ang buhay ko. Hindi ito dekorasyon. Ito ay public identity lock. Kapag binigo mo ang sarili mo ng mag-isa, may guilt. Pero kapag binigo mo ang salita mo sa harap ng iba, may kahihiyan na parang social death. At ang utak ng tao, kahit modern na, takot pa rin sa social exile. Iyan ang alam ng shinobi bago pa man magkaroon ng neuroscience terms. 3 araw, gising si Takeshi na wasak ang katawan. Umiiyak ang muscles. Ang isip niya, masama ang pakiramdam mo. One day lang, okay lang. Pero lahat nakatayo na, walang nagrereklamo. At mas matindi, kapag siya ang bumagsak, hindi lang siya ang makakaalam. Lahat. Tumayo siya. Isang gabi, may bulong ang isang estudyante sa hapunan. Hindi natin kaya to. Mamamatay tayo sa pace. Narinig ng master. Tumayo. Kunin mo ang gamit mo. Umalis ka. Sensei, nagbiro lang ako. Hindi. Nagpasok ka ng duda. Ang duda ay lason. Umalis ang estudyante. Hindi na bumalik. At mula noon, naintindihan ni Takeshi ang brutal na katotohanan. Dito, ang disiplina ay hindi mood. Ito ay istruktura. Pero kahit ganon, may internal war pa rin araw-araw, kaya itinuro ang 2 haligi, Rei, ang hindi nagbabagong ritmo. Hindi ka nahihirapan dahil mahina ka, sabi ng master. Nahihirapan ka dahil araw-araw ka pa rin nagdedesisyon. Doon niya ipinaliwanag ang pinakamalakas na killer ng disiplina, micro-decisions. Gagawin ko ba ngayon o mamaya? Sa anong oras? Ilang reps? Anong exercise? Ang bawat tanong ay butas kung saan pumapasok ang lumang ikaw. Kaya sa Ninpo, pinatanggal ang variable. Pare-pareho ang oras, pare-pareho ang simula, pare-pareho ang daloy. Hindi para maging robot, kundi para mamatay ang negosyasyon. Sa 19 na araw, nagising si Takeshi bago tumunog ang kampana. Sa 25, nagising siya 2 minuto bago. Sa 30, gising na siya, nakatayo na. Malinaw ang isip bago pa man may tunog. Hindi dahil masipag siya, dahil ang katawan, kapag binigyan mo ng constant, natututo itong maghanda. Pero may bagong butas ang isip. Kung hindi na niya kayang mag-argue kung kailan, mag-argue naman siya kung ano. Strength ba ngayon o speed? Sword ba o climbing? Breathing ba o stealth? Nakita ng master. Gumagawa ka ng chaos kung saan dapat may porma. At dito pumasok ang 3 haligi. Kata, ang perpektong porma, inuulit ng walang variation.
Sa loob ng 100 araw, sabi niya, iisa lang ang sequence, pareho ang order, pareho ang reps, zero creativity. Pero sensei, hindi ba mabobore? Ang boredom, sagot ng master, ay ego na lumalaban sa pagbabago. At sinabi niya ang linya na tumama kay Takeshi. Kapag automatic na ang galaw, saka palang makakakita ang isip. Kaya nagsimula ang 100 araw, 50 push-up, 100 squat, practice ng kahoy na espada sa iisang form at breathing drill. Parehong lugar, parehong oras, araw-araw. Unang linggo, sumisigaw ang utak. Ang tanga nito, iba naman. Ikalawang linggo, may mga tao pang nangabasar. Robot ka na! Natawa ang master. Creativity na walang foundation ay chaos lang. Ikatlong linggo, psychological warfare. Isang araw lang na iba. Pero naalala ni Takeshi ang estudyanteng pinalayas. Naalala niya ang panata. Tinuloy niya ang porma. Ika-4 na linggo, may kakaibang nangyari. Humina ang sigaw ng isip. Hindi dahil naging madali, kundi dahil na-realize ng utak, wala ng trade. Kahit ilang beses siyang magtanong, iisa ang sagot. Eventually, tumahimik. At sa ika-6 na linggo, doon niya naramdaman ang magic na hindi magic. Nasa gitna siya ng push-up at napansin niyang wala siyang iniisip. Gumagalaw ang katawan na parang tubig. Hindi boredom, freedom. Freedom mula sa tiraniya ng pagpili. Sa ika-8 linggo, habang nag-iensayo ng espada, nakita niya ang microscopic detail sa pulso, isang maliit na anggulo na dati hindi niya mapapansin. Ngumiti ang master. Ngayon mo lang nakikita kasi hindi na abala ang isip mo sa pagdedesisyon. Pero dumating ang totoong test. Nagkasakit siya, lagnat, mabigat ang ulo, at dumating ang boses, skip today. Valid excuse. Lumapit si Takeshi sa master. Sensei, may sakit ako. Pahinga muna. Tinignan siya na parang pinakabobong tanong sa mundo. Ang pahinga ay iba sa gap. At dito pumasok ang ika-4 na haligi. Muko. Practice na walang puwang. Kung mahina ka, bawasan mo. 10 imbes na 50. 5 minuto imbes na 20. Pero huwag maging 0. At binigay niya ang metaphor na hindi na nakalimutan ni Takeshi. Ang ilog, kapag tagtuyot, nagiging patak. Kapag bagyo, nagiging rumaragasa. Pero hindi ito tumitigil. Kapag tumigil, hindi na ito ilog. Hukay na lang. Ginawa ni Takeshi ang half-training. Pangit, imperfect, pero sapat dahil hindi niya binasag ang pattern. Kinabukasan, bumalik siya sa full training na parang walang nangyari kasi walang gap na kinapitan ng utak. Araw na sobrang bagyo, baha ang training hall. Saan tayo magte-train? Tanong niya. Tinuro ng master ang covered patio. Pero umuulan. So what? Sagot. Sa tingin mo, ang buhay aatake lang kapag komportable ka? Nag-training siya sa ulan. Basa, madulas, lamig hanggang buto, pero tuloy. At habang iniisip niyang ito na ang pinakamahirap, dumating ang pinakadelikado. Obstacle na hindi mo inaasahan. Pumasok ang tatay niya sa paaralan. Emergency sa bahay. Kailangan niyang umuwi. Namlamig si Takeshi, hindi dahil sa emergency, kundi dahil sa bilang. 20 araw na lang. Kapag nabasag, tapos. Pinutol ng master ang panic bago pa ito lumaki. Akala mo ba ang buhay reraspetuhin ang 100 days mo? At doon itinuro ang ika-5 haligi. Zenny, prior preparation. Ang shinobi hindi nabibigla kasi decided na ang sagot niya bago pa dumating ang problema. Pinaupo si Takeshi. Pinagawa siya ng listahan. Travel, sickness, guest, emergency, weather, injury. Sa bawat isa, may exact response. Kapag X, gagawin ko Y.
Walang negotiation, walang drama. Umuwi si Takeshi. 3 araw tumulong sa pamilya. Pero araw-araw, madaling araw, gumising siya, ginawa ang condensed version. Natawanan ng nandyan kapitbahay. May problema na nga nag-eensayo ka pa. Pero hindi nila naintindihan. Ang training na yon, hindi nakakasagabal. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang maging matatag sa problema. Bumalik siya sa paaralan. Ilang araw ang na-miss mo? Tanong ng master. Wala, sensei. Ngumiti ang master. First time. Ngayon mo lang naiintindihan. Sa ika-75 araw, halatang iba na si Takeshi. Hindi siya nagkukwento ng motivation. Hindi siya nagpukust. Hindi siya naghahanap ng papuri. Basta ginagawa niya. Araw na 100, natapos niya ang sequence. Walang gap, walang exception. Tumunog ang kampana. Tanda ng pagtatapos. Akala niya mararamdaman niya ang relief, pero ang naramdaman niya ay katahimikan, malalim, parang may mabigat na naalis. Tinawag siya ng master. Anong pakiramdam? Parang walang ingay sa loob, sensei. Tumanggo ang master. Iyon ang Mushin. Ang isip na walang inner argument. Mushin ay hindi walang utak. Ito ay walang ego na nakikipagtalo. Walang boses na later na lang, walang ayoko, walang bukas. Sa Mushin, ang ginagawa mo at ang alam mong dapat gawin, iisa na. At sinabi ng master ang pinakamahalagang linya. Hindi ka lang bumuo ng habit. Pinatay mo ang parte mong nakikipag-negotiate. At dito nanggaling ang totoong tanong. Tapos na ang 100 days. Babalik ka ba sa dati? Hindi na nag-isip si Takeshi. Tuloy ako. Bakit? Kasi hindi na ako taong nagtitrain. Ako na yung taong ganito. Tumanggo ang master. Maligayang pagdating sa tunay na ninpo. Ilang buwan matapos, ipinadala si Takeshi sa unang totoong misyon. Walang tulog, kulang sa pagkain, puro discomfort. Maraming pwedeng sumablay, pero tinapos niya. Pagbalik, tinanong siya, paano mo kinaya? Simple ang sagot. Ginawa ko ang kailangan. Pero ang totoo, sa loob ng 7 araw, hindi lumitaw ang boses na hindi ko kaya. Matagal nang patay ang boses na iyon. At dito sinabi ng master, mag-iiba ang tingin ng tao sa iyo. Tatawagin ka nilang extreme. Sasabihin nilang unhealthy yan. Bakit? Tanong ni Takeshi. Dahil ang disiplina mo, salamin ng kahinaan nila. At tama siya. May mga taong humahanga, may mga taong naiirita, may mga taong natatakot. Hindi normal yan. At eksakto iyon ang punto. Normal people get normal results. Pero ang mandirigma tumitira sa ibang antas. Antas na wala ng I can't sa vocabulary. Kaya kung gusto mong gawin ito sa buhay mo, tandaan mo ang 5 haligi. Una, Ketsui. Hindi susubukan ko, kundi ako ay. Ikalawa, Rei. Fixed rhythm. Tanggalin ang oras bilang variable. Ikatlo, Kata. Iisang porma araw-araw. Tanggalin ang variety na pumapatay sa consistency. Ika-4, Muku. Walang gap. Kahit reduced version, huwag maging 0. Ika-5, Zeni. Pre-decide. Kapag may obstacle, alam mo na ang sagot. Ang 5 haliging ito ang nagbago kay Takeshi mula sa batang hindi makagawa ng 3 push-ups sa taong kinatatakutan dahil hindi na siya nakikipag-negotiate sa sarili. At ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka ba sa ganitong transformation? Hindi ito comfy, hindi ito cute, hindi ito try lang. Hihingi ito ng sakripisyo, yung lumang ikaw na mahilig sa palusot. At kapag namatay yung taong iyon, may ipapanganak na bago, isang mandirigmang tumutupad. Pumili ka ng isang habit, isa lang, i-declare mo, iayusin ang rhythm, i-define ang form.
100 days, walang gap. Isolve mo na ngayon ang mga excuses mo bago pa ito dumating at panoorin mo kung anong mangyayari kapag tumigil ka nang makipag-negotiate sa sarili mo. Si Takeshi hindi special, napagod lang siyang maging mahina, kaya nag-alay siya ng lumang sarili para ipanganak ang mandirigma. Kaya mo rin yan. Kung nakatulong to, mag-subscribe sa The Path of the Warrior at i-activate ang bell. At sa comments, isulat 100 days, walang gap. Kita tayo sa susunod.